Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat ni Attorney Enzo Recto. At ngayon po, mainit na balita ngayon, sumulat na si Sara Duterte sa Department of Justice kaugnay po sa ICC. At sabi ng tagapagsalita ng Department of Justice, natanggap na daw nila, formal na raw nilang natanggap ang sulat ni Sara Duterte sa Department of Justice. Sa nasabing sulat, pinapaliwanag daw ng Office of the Vice President ang stand nito. Pinapaliwanag daw ang mga argumento ng tanggapan ni Sara Duterte kung bakit hindi raw dapat mag-cooperate ang Pilipinas sa investigasyon ng ICC, hindi raw ito dapat papasukin sa bansa, at lalong hindi daw dapat bumalik ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC. So ito yung laman daw ng sulat ng Vice President sa Department of Justice. Ito po yung balita na yan. Natanggap na ng Department of Justice ang sulat ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa posisyon nito sa issue ng pagpasok o posibleng pagsapi muli ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. O yan, natanggap na. Ano? So, talagang si Sara Duterte natataranta na yata ito, mga kabunyog, ano? Ano sa tingin mo, kabunyog Chito Chi? Chito Chi, ha? Si Chito, ha? Anong tingin mo? Kay Sally Herboso de la Cruz, kay Ronnie Capisonda Endrinal, kumusta po kayo dyan sa Cabuyao, Laguna? O, mga kabunyog, si Reynaldo Gonzales, kumusta po? Gigia, anong tingin nyo? Parang natatakot na si Sara, no? Talagang lahat ng pressure ginagawa ni Sara. Actually, ang tawag dyan, political pressure. Nag-i-exert si Sara ng kanyang political pressure. Pinipressure na niya ang presidente ng Pilipinas, si Marcos Jr. Pinipressure niya ang Kamara. Ngayon naman, pinipressure niya ang DOJ. Ini-exert niya ang kanyang influence, ang kanyang pressure, kasi malamang natatakot na talaga siya. Ano, Kabunyog Francisco Malinaw, kabado. Kabado na daw si Sara. Anong klaseng political pressure ang ini-exert ng Office of the Vice President? Una, doon sa Kamara, naglabas ng statement si Sara Duterte na dapat daw ang Kamara irespeto daw ang stand ng presidente ng Pilipinas. Dapat daw ang mga kongresista, hindi dapat iba ang posisyon sa posisyon ng presidente. Hayaan na daw ang presidente na magsalita tungkol sa foreign policy pagdating sa ICC. Sabi ni Sara, mali daw yung ginagawa ng mga kongresista na nagsasagawa ito ng mga pagdinig tungkol sa mga resolutions na humihiling sa gobyerno na mag-cooperate na sa ICC. Dapat daw irespeto ng mga kongresista ang stand ng presidente at wag na daw magsalita tungkol dito. Ang presidente daw ang may kapangyarihan bilang chief architect of foreign policy. Dapat daw lahat ay sumunod doon. Ganon din ang sinabi ngayon ni Sara Duterte sa DOJ. Sabi ni Sara sa DOJ, pareho din yan ng mga sinabi niya, na dapat ang gobyerno sumunod na lang sa stand ng presidente ng Pilipinas. Ang problema, parang bangga yata ang ginagawa ni Sara sa sinasabi niya. Bakit natin nasabi yan, mga kabunyog, mga kababayan? Ang sabi niya, dapat manahimik na lang daw lahat. Ang DOJ, ang Kamara, wag na daw wag na daw makialam, bahala na daw ang presidente kasi ito naman ang chief architect of foreign policy. Pero anong ginagawa niya? Nananahimik ba siya? Ay di ba hindi siya nananahimik? Kasi nga, kung sino-sinong may statement siyang linabas sa Kamara, may statement siyang nilabas. Ngayon, sa DOJ, sulat sa DOJ, ibig sabihin, hindi niya naman hinahayaan ng Kamara, hindi niya naman hinahayaan ng presidente, hindi niya naman hinahayaan ng DOJ. Nakikialam si Sara Duterte sa DOJ, nakikialam siya sa Kamara, pinapaalam niya sa mga ito ang kanyang stand. Bakit pa niya kailangang magsabi ng kanyang stand? Mayroon ng stand ang presidente ng Pilipinas.
Eh kung yun ang stand ng presidente ng Pilipinas, sabi ni Sara, kung ano ang stand ng presidente, yan dapat ang sundin ng lahat. Ay bakit siya? Bakit pa siya naglabas ng kanyang stand? Ha? 'Di ba? Parang ano anong tawag diyan? Binabangga niya ang sarili niyang statement. Parang Sara versus Sara. Bakit? Kasi ang sabi niya, hayaan na lang ang presidente na magsalita tungkol sa ICC kasi itong yung Chief Architect of Foreign Policy. Hayaan pala ang presidenteng magsalita pero siya nagsasalita. Bakit mayroon pa siyang sariling stand niya? Tapos bakit sumulat pa siya sa DOJ, pinaalam niya yung kanyang stand? Ibig sabihin, hindi niya sinusunod yung sinasabi niya na hayaan na ang presidente. Ang totoo niyan, halata talagang takot. Tama si Christopher Millan. Desperada na, tama si Junior Novenario. Pinapasiguro ni Sara. Kumbaga pinipressure niya ang DOJ. Pinipressure niya ang mga kongresista. Kasi alam niya na iba na ngayon ang ihip ng hangin. Parang kung dati sulit na sulit ang UNITEAM, kung dati sulit na sulit ang buong makinarya ng gobyerno na kontra sa ICC at hindi papapasukin ang ICC, bigla ngayon lumilitaw itong mga resolution sa Kamara, tapos may final na din na resolution sa Senado si Risa Hontiveros. So, desperately try, it's scary, stressful feeling, sabi ni El Sol, desperately trying. Ano na, talagang nadidesperado na sila Sara at sila Digong. Kahit nga si Bato, desperado na rin Kasi nararamdaman nila, tulad nga ng sinabi ni Bato, si Bato yung eksaktong nagsabi ng sitwasyon. Anong sabi ni Bato? Sabi ni Bato, kailangan kong maghanda kasi ang political situation napaka-fluid, pabago-bago. Kasi alam ni Sara hindi na sila nakakasigurado. Bakit alam ni Sarang hindi na sila nakakasigurado? Kasi yung confidential funds niya nga tinapyas Ibig sabihin, hindi na nga siya nirespeto bilang Vice President. Di ba? Nararamdaman ni Sara na iba na ang panahon ngayon. Parang yung kung dati noon, kampante sila at nakakasiguro sila, napoproteksyonan sila ng gobyerno. Ngayon, hindi na nakakasigurado Maraming mga nangyayari sa politika. At naramdaman niya ni Sara. Paano niya naramdaman? Una, yung kanyang kaalyado na si Gloria Arroyo tinanggal bilang Senior Deputy Speaker. Pangalawa, hindi lang pumirma si Gloria Arroyo doon sa statement sa Kamara, tinanggal uli bilang Deputy Speaker. Tapos ito ngayon, sa Kamara mayroon ng mga resolutions na papasukin ng ICC. Hindi ganyan noon Walang ganyan noon. Nararamdaman ni Sara yan. Kaya ginagamit ni Sara ngayon yung kanyang influence at poder, yung power niya and influence bilang Vice President, ginagamit niya na para pressurein ang Kamara, para pressurein ang ICC, ang DOJ. Kaya ito, may sulat na, nakarating na daw sa DOJ. Mga kabunyog, anong malinaw niya na pinapakita? Kahit anong sabi pa noon nila Digong, sabi ni Digong, come. Kung gusto daw pumasok ng ICC, bahala kayo. Kasi, sa totoo lang, si Digong, baka mamatay na yan Kaya nga baka yung pag-aresto kay Digong hindi mangyari. Kasi kung mamatay na yan. Pero si Sara, bata pa si Sara Si Bato de la Rosa, ganun din Mga malulusog pa yan. Pwedeng abutin pa sila ng ng implementasyon ng warrant of arrest. Di ba? Si Digo, parang ganito kay Sara. Ang iniisip ni Sara, yung kanyang ama na si Digong, pwedeng hindi na abutin ng ICC. Malapit ng mamatayan, matanda na si Digong. Nararamdaman na rin yan ni Digong. Pero si Sara, alam niyang pa siya bata pa siya. Bata pa siya. Pwedeng lumabas ang warrant of arrest ng ICC, hagip pa siya. Kahit si Bato, nagdidelikado. Ramdam yan ni Sara. Kaya gumagalaw ngayon si Sara kasi iba na ang panahon. Yung kanilang pagsasama sa UNITEAM,
nararamdaman ni Sara hindi na ganun kasulid. So hanggat may magagawa pa siya, ginagawa niya na, nagpi-pressure na. Kaya ito na nga, may sulat na ngayon. May sulat siya ngayon sa DOJ. Abangan natin, Abangan natin mga kabunyog, mga kababayan. Okay. So, abangan niyo po ako 9:30. Meron po tayong gabi-gabing talakayan. Ito pong ginawa ko ngayon, binabalita ko lang sa inyo na nagsumulat na raw si Sara. Formal na letter sa DOJ. Pinapaabot ni Sara yung kanya mga argumento. So magandang gabi uli mga kabunyog, mga kababayan. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.